makalipas ang alas 12 ng tanghali. Talagang mahirap dito makapumorma ka ng kaya hindi ka kagad makakaporma dahil lagi may sumisitsit sa'yo dito eh. Para kang hinuhuli ng pulis. Okay, 2 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tama kayo. Ito na po ang Senyor Balita. Ang paghatid namin sa inyo ng mga balita ngayong araw na ito ng Miyerkules. Ang bilis na araw, no? Araw po ng traditional na Baclaran Day. At ngayon po ay EDSA, di ba? EDSA ngayon, ano? Kaya ang walang pasok yung mga estudyante. Pero lahat to kami may pasok. Ayan. At siyempre, ngayon pong araw na ito, samahan po ninyo kami hanggang alauna ng hapon. Kasama namin ang buong pwersa ng News and Operations Center ng DWIC Radio at Ali 23 TV. At ganoon din po ang bumubuo ng reportorial team ng DWIC Radio at Ali 23 TV sa kabuuan pa rin ng ating palatutunan ngayong araw na ito ng Miyerkules dito pa rin sa Senyor Balita! At siyempre sa mga nangunguna nating mga balita. Pagninilay-nilay ngayong ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, ipinanawagan po sa mga Pilipino. Senyor Balita! Pagbabalik ng Pilipinas bilang miyembro ng ICC, muli pong inihirit ng Makabayan Black at Akbayan. Senyor Balita! Pagtalakay po sa nakatenggang hiling na dagdag pasahe sa TNBS, sinimulan na ng LTFRB. Senyor Balita! Samantala, halos isang buwan bago po ang tradisyonal na Semana Santa, ilang na mga pasaherong daragsa sa PITX. Inaasang aabot po ito ng 3 milyon. Wow! Senyor Balita! 4 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. At bago po ang ating paghahatid sa inyo ng mga detalye ng mga paunahing mga balita natin ngayong araw na ito ng Miyerkules, araw ng tradisyonal na Baclaran Day at araw din po ng EDSA People Power, anibersaryo po ng ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power. Ihatid muna namin sa inyo ang magiging lagay ng panahon at mula po ito sa Pag-asa Weather Specialist. Nakasama natin mula sa Pag-asa si Charmaine Barilla. Tingnan natin, Miss Charmaine Barilla, magandang hapon, magandang tanghali. Yes, magandang tanghali din po, sir, at pag-isa lahat ng ating mga tagapakinig. Sa kasalukuyan ay wala naman tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at lakas ng ating Philippine Area of Responsibility. At buong bansa nga natin ngayon ay nakararanas ng epekto ng easterlies na siya magdudulot ng mga pulupulong mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, lalong-lalo na nga sa hapon at gabi. Sa ngayon ay wala din tayo nakataas na gale warning, ngunit yung dito nga sa may northern at eastern seaboards na karagatan ng ating bansa ay makararanas ng mga katamtaman ng mga pag-alon, kaya iba yung pag-iingat sa maglalayag ngayong araw. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Barilla, nag-uulat. Maraming salamat, Charmaine, mula po sa Pag-asa. At siya pong nagbigay sa atin ng pinaka-latest na lagay ng ating panahon ngayong araw na ito ng Miyerkules. 5 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Muna na tayo sa umaariba nating mga balita sa mga detalye. Sa mga detalye ng ating mga balita, iginit na po ng historian na si Professor Xiao Chua na dapat matutunan ng mga Pilipino, partikular na po ng mga kabataan, ang ipagmalaki po ang kultura ng pakikipagkapwa-tao. Bakit? Kulang ba tayo sa pakikipagkapwa-tao? Kulang ba tayo? Okay, ito kaugnay po ng pagdiriwang ng EDSA People Power Revolution Anniversary ngayong araw. Ipinunto po ni Professor Chua na minsan ay naging ehemplo ang Pilipinas sa ibang mga bansa.
dahil po sa mapayapang pagkilos na isinagawa noong 1986. Siguro, ang unang-una kong sinasabi sa mga kabataan na ito'y isang bagay na ipinagmalaki natin, itong people power. Kasi ginaya ito ng mga ibang bansa para mapatalsik yung mga corrupt regimes nila. Ano to yung, alam mo yung parang kapag noong 1986, bilib na bilib sila pag sinabing Pilipino ka. Di ba nung ang panoorin, live TV, hinaharang natin yung mga katawan natin sa tangke. Paano yun, di ba? Parang paano? Itong mga Pilipino ito, nakakatuwa mga panoorin, ginagawang panoorin yung Pilipino noon dahil tayo ay napakagaling na lahi, no? Na alam mo yung pinakita natin doon, yung pakikipagkapwa natin, na hindi tayo nagpatayan kahit na nagkakagirian na yung pwersa ni Marcos, ng mga taong bayan, pero nagbigay ng bulaklak at pagkain. So yun ang tingin ko dapat ipagmalaki natin, yung culture o pakikipagkapwa-tao. Tinukoy rin ni Professor Chua ang mga balakid sa pagpapaalala sa mga kabataan ng tungkol sa EDSA People Power Revolution. Ang problem, yung edukasyon, hindi na tayo umaabot sa, minsan dahil nasa hulihan ng history natin, hindi na umaabot dun sa EDSA Revolution yung lesson. Yun yung problem. So, yun yung minsan na iba. Tapos syempre, napupolitika din, nagagamit yung kwento ng EDSA sa politika, di ba? Minsan, dinidistort yung kasaysayan, kaya nagkakaroon tayo ng mahirap na sitwasyon para maalala yung people power. Ang dinig ng historian na si Professor Xiao Chua sa panayam ng DWIZ. Senyor Balita! 8 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa patuloy pa rin pag-atin namin sa inyo ng mga detalye ng mga balita, dumarami na po yung mga individual at grupo na nagtutungo sa EDSA People Power Monument at Shrine upang pong makisa sa ika-4 na pong anibersaryo ng People Power Revolution. Ginanap kaninang alas 8 po ng umaga ang isang commemorative o tinatawag na commemorative ceremony sa EDSA People Power Monument sa EDSA, kanto ng White Plains. Pinangunahan po ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang komemorasyon kasama po ang mga kinatawan ng National Historical Commission of the Philippines, Human Rights Violation Victims, Memorial Commission, Liberal Party at iba pang non-government organization at civil society groups. Pinalala naman ni National Capital Region Police Office Director Major General Anthony Averin na sa mga lalahok diyan po sa mga demonstrasyon na sumunod sa mga alituntunin sa pagsasagawa ng kilos protesta kabilang ang hindi pagsusunog ng effigies. Samantala, inaasahan namang aabot sa 30,000 ang makikisa sa trillion peso march sa March 3.0 na gaganapin mamaya pong hapon. Senyor Balita! 10 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Bubuksan sa publiko ngayong araw ng Manila Cathedral ang crypt nito kung saan nakalibing si dating Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin. Ito'y bilang bahagi ng paggunita sa ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power Revolution ngayong araw. Ayon sa pamunuan ng Cathedral, binubuksan ito ang crypt ng simbahan upang makapagpugay at makapag-alay ng panalangin ang publiko para po sa isa sa mga pangunahing pinuno ng nasabing revolusyon. Matatandang nanawagan si Cardinal Sin sa publiko noong gabi ng Pebrero 22, 1986 na magtipon sa EDSA at suportahan ang mga opisyal na kumalas sa administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Senyor Balita! 11 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nanawagan sa pamahalaan ng Makabayan at Akbayan Reform Bloc na ibalik ang Pilipinas bilang miyembro ng International Criminal Court. Kasunod ito ng inihaing House Resolution 809 ng Makabayan Bloc habang House Resolution 811 naman ang Akbayan Reform Bloc. Ayon sa Makabayan Bloc, ang muling pagsapi sa ICC ay magbibigay ng malinaw at malakas na mensahe na kinikilala ng Pilipinas ang international obligations, nirerespeto ang kasiguraduhan
ng buhay at committed na wakasan ang impunity at mga karahasan. At maliban dito, kapag sumali muli ang bansa sa ICC, mapapalakas nila ang reputasyon ng Pilipinas pagdating sa paggalang sa demokrasya at may babalik din ang tiwala ng mundo sa legal na sistema ng ating bansa. Iginit naman ng Akbayan Reform Bloc na kailangang ipakita na hindi kagaya ng dating administrasyong sinusuporta ng gobyerno ang mga biktima ng tukhang at sinasabing huwad na war on drugs. Matatandaan na noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, kumalas ang Pilipinas mula sa ICC o kasagsagan ng investigasyon sa war on drugs. Senyor Balita! 12 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. May report tayo mula sa Senado. Ando ang ating kasamang si Cely Ortega Bueno. Ethics complaints laban po kay Senador Bato de la Rosa. Inihain na po sa Senado. Ang detalye mula kay Cely Ortega Bueno. Cely? Naghain ang ethics complaint laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa, ang civil society group na Huwag Kang Kukurap sa pangunguna ni dating Finance Undersecretary Professor Shelo Magno. Ito dahil sa patuloy na pagliban ng senador sa kanyang official duties sa Senado na kung saan higit 3 buwan na itong hindi dumadalo ng sesyon. Nakasaad sa reklamo na ang patuloy na hindi pagpasok ni De La Rosa sa Senado ay hindi lamang kapabayaan sa kanyang tungkulin kung hindi ito ay grave abuse sa pribilehiyo at iwalang pinagkalob sa kanya ng taong bayan bilang senador. Binigyan din pa sa reklamo na kapag ordinaryong manggagawa at empleyado ang patuloy na absent sa trabaho ay otomatikong walang sahod at kuminsan ay naharap pa sa disciplinary action, salary deduction, suspension at termination. Umaasa si Professor Magno na agad na aksyonan ng Senate Committee on Ethics ang reklamong nihain laban kay De La Rosa at bigyan ng parusa ang senador. Dagdag pa ni Magno, hindi dapat kinukonsinti ng mataas na kapulungan ang ganitong kilos na patuloy na pag-absent at hindi pagtupad ng tungkulin bilang isang senador. Ito sa Patrol 19, Cely Ortega Bueno para sa Impila Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Cely. Direktamente mula pa rin sa Senado, 14 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, tingnan natin si Patrol 5, Ayayo Pangko. Kaugnay pa rin dito sa update sa EDSA People Power Revolution 40th Anniversary. Tingnan natin ang sitwasyon mula kay Ayayo Pangko. Aya? Narito ako ngayon, senyor, sa Mendiola, kung saan ay bantay sarado ng mga tauhan ng Philippine National Police ang mga kalsada papasok sa Malacanang tulad ng Mendiola, General Solano at JP Laurel. Habang pansamantala namang sarado sa mga motorista ang ilang mga kalsada dito sa Maynila na nagsimula pa kaninang madaling araw. May kaugnayan dito sa EDSA People Power Revolution Anniversary at yung ikatlong trillion peso march ngayong araw. Bagamat mayroong advisory yung Manila Police District na may mga kalsadang sarado tulad ng Ayala Bridge. Yung Ayala Bridge, senyor, ay bukas. Bukas, conforme raw ito sa sitwasyon. Sa ngayon, bukas. Mula kanina umaga, bukas ito sa daloy ng trapiko, magkabilang panig ng Ayala Bridge. Pero itong Claro Emerecto, patungo rito sa may Ligarda o Mendiola, ay sarado sa trapiko mula sa kanto ng Nicanor Reyes, yung dating Moraita. So yan ang sarado at saka itong Ligarda at itong bahagi ng Picasal. Magmula dyan sa may kanto ng San Rafael, papasok dito sa may Mendiola, sarado pa rin yan sa daloy ng trapiko. Kaya ang paalala ng Manila Police District sa mga motorista, umanap muna, dumaan muna doon sa alternatibong ruta at sumunod doon sa mga traffic na itinakdang traffic sign at mga ka-deploy nilang mga tauhan para makaiwas sa matinding traffic. Samantala,
kinumpirma naman ni Manila Police District spokesperson Major Philip Ines na may 5,800 pulis ang nakadeploy sa iba't ibang lugar dito sa Maynila tulad ng US Embassy, dito sa may Mendiola, Iwasang Bonifacio at iba pang lugar. Sa mga oras na ito, tahimik naman ang kabuuan ng lungsod ng Maynila. Pakinggan natin si MPD spokesperson Police Major Philip Ines. Wala, ito yung mga yung mga tinatawag natin mga basic nating security measures. Ang sa atin dito, yung ating mga kababayan, itong lugar na ito ay patuloy nating pinapanawagan. Hindi po ito kasama sa Freedom Park. Ganun pa man, kung pupunta sila dito, ang sa atin dito, irerespeto natin yung kanilang karapatan na ipahayag yung kanilang mga salubin sa anumang issue. Ang sa atin dito, nakikiusap tayo. Yung ating karapatan at kalayaan ay lagi may kaakibat na responsibilidad. Palagi natin sinasabi nga, yung kalayaan na nagtatapos pag ang karapatan ng iba ay natatapakan. Pero may mga natatanggap po ba tayong informasyon o may mga rallies na pupunta dito sa Pilipinas? May natatanggap lang tayong mga pagpupulong-pulong pero dito sa atin wala pa tayo nakikita. So sa mga oras na ito, kumusta yung assessment natin sa paligid ng Maynila? Payapa. At again, yun nga, yung sinasabi natin is kung ano man ang kung sakali man na pumunta ang mga rallyista rito ay nakahanda ang buong lakas ng NCRP o augmented by Group 3 and Group 4A. At the same time, itong mga nakikita nyo na pagsasara natin ng kalsada, bago pa natin isara yan, ay parating na natin sa sa publiko at the same time yung mga transport group para iwasan ito for this. Kaya lahat ito ay nilatag ng NCRP. Ito bang sitwasyon dito sa Mendiola sa ngayon? Ngayon lang ba nangyari ito na tila baga parakal mo? Akala mo, garrison itong area nito. Hindi naman, ang sa atin dito, katulad ng binanggit natin kanina, ito yung mga basic safety measures natin nilalatag. Sabi ko nga, hindi tayo dapat magpakampante. Ang sa atin dito, yung presensya natin dito para bantayan natin ang kalayaan ng bawat isa. Yung presensya ng pulis natin dito, kaya mapapansin natin, hindi man dito yung sentro ng kanilang activity pero palagi tayong nakahanda at hindi dapat tayo maging kampante katulad ng nabanggit ko kanina. Hindi lang Mendiola lang ganito kahigpit ang pagbabantay natin, ano? Yes. Hindi Ito pati kasi, Solano at Laurel. If you look at September 21, no, noong September 21, kahit na meron ng barikada, ay pilit pa rin nilang gustong pasukin, itulak yung mga tao natin. Itong mga preventive measures natin na ito is para hindi na magpang-abot yung kapulisan at yung mga rallyista kung sakaling may pumunta rito. No? Kasi pag yan nagpang-abot, nagkiskisan lang ng balas yan, baka magsuntukan na naman yan, batulan naman ang ating kapulisan. Those are things that ayaw natin na mangyari. At the same time nga, sinabi nito, is pwede naman silang magpahayag ng kanilang mga salubin, ng kanilang freedom of speech. But again, may limitation tayo. And that's one thing na binabantayan ng ating kapulisan. Sabi nga natin, yung pinapatupad natin dito ay sa tagubilin ng ating ama ng pambansang pulisya at ng ating regional director ng NCRP. Pinakamataas na antas ng pagtimpi o yung maximum tolerance. Pero sabi nga natin, kung makakakita tayo ng hayagang paglabag, wala tayong magagawa kundi patupad natin ang batas. Kagabi may announcement tayo na sarado sa trapiko ang Ayala Bridge, Legarda. Pero ngayon mukhang hindi yata natupad yung isara, bukas sa trapiko. Kaya sabi nga natin, tinitignan natin kung pwede natin gagawin natin yan. Alam naman na kasi natin kung may pagsasarado ng kalsada, meron talaga tayong mga maaabala. At kung makikita naman natin na pwede natin gawin at hindi makikompromiso, nilatag natin seguridad, gagawin natin ito. Ang panawagan lang natin palagi, maging organisado lang. At sabi ko nga, katulad ng sinabi nga ni Sir Giyagi, respeto natin yung karapatan ng bawat isa. Pero dapat may kaakibat itong responsibilidad. Hanggang anong oras po ang target po natin na isa itong mga kalsada po? Ang target natin is hanggang mamaya to, hanggat may mamomonitor tayo na pwedeng pumunta rito. Kasi kung mayroon dong magmamarch, may mga rally sa shrine, na-anticipate natin baka pumunta dito. So, alam niyo naman, ito lagi ang last nila yung Mendiola na lagi nilang ini-aim na mapuntahan, mapasok. Alam naman natin since time immemorial, gustong-gusto nila lagi dito sa Mendiola.
Yan ang paliwanag na Manila Police District spokesperson Major Philip Ines. Kasama niya si Colonel Diague dito sa Mendiola sa mga oras na ito. Matindi ang init. Matindi ang init ng sikat ng araw dito sa aming kinaroonan sa mga oras na ito. This is Patrol number 5. Ayan yung pang para sa Filmeto ng Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, nililingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat tayo, yung Pangko, direktamente dyan pa rin po sa may lugar po ng Mendiola. Na ngayon po ay, iba na tawag ko namin dyan, hindi na Mendiola. Okay. At siyempre, yan po ang lugar lagi ng rally. Di maiwasan yan. Okay, samantala, mula po kay Aya, dumako tayo kay Patrol 24, June Samson. 18 umano'y mga sundalo na nagsabing kabilang si COMELEC Chairman Garcia sa tumanggap ng pera. At talagang dami ng mga tumanggap ng pera, no? Sabi daw, ano ha? Mula kay Saldico, posibleng makasuhan. Alamin nga natin ang detalye mula kay June Samson. June! Senyor, pinag-aaralan na ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia ang posibilidad na magsampa ng reklamo laban sa 18 nagpakilalang dating mga miyembro ng Philippine Marines. Ang mga dating sundalong ito ang nag-akusa kay Garcia at sa iba pa na tumanggap umano ng pera mula sa ilang opisyales ng pamahalaan at dating Congressman Zaldico. Gayon man ay hinamin ni Garcia na naaawa din siya sa mga ito dahil naniniwala siya na ang mga naturang sundalo ay ginagamit lang ng mga taong may ibang agenda, lalo na niya at halos mga opisyal ng gobyerno ang isinangkot sa aligasyon. Agad namang itinanggi ni Garcia ang akusasyon ng naturang mga sundalo, lalo pa at kulang anya ang detalye tulad ng kung kailan nangyari ang pagbibigay ng pera. Iginit ni Garcia na sa dami ng mga nag-akusa ay walang maibigay na panahon o araw kung kailan nangyari ang insidente, kaya malinaw anya walang naganap na ganoong pangyayari. Patrol 24, June Samson para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat. Ang ating kasama si June Samson. Kaugnay pa rin dito sa pagkakasangkot ngayon ni COMELEC Chairman Garcia dito po sa binulgar na nag-akusa na 18 ex-marine sa pangunguna po ni Attorney Levito Baligod. Mamaya po makakapanayam natin siguro ang ating AFP, no? Ang Forces of the Philippines spokesperson. 24 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Samantala, mas prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga konkretong solusyon sa mga suliranin ng bansa gaya ng baha, ekonomiya at employment rate. At ito po ang tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Castro sa gitna po ng mga usapin ng posibleng pagbabalik ng Pilipinas sa International Criminal Court. At ayon kay Jose Castro, sa kasalukuyan hindi na pag-uusapan ng Malacanang ang pagbabalik sa ICC maging ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte maliban po na lamang sa pagbibigay ng kinakailangang update para po sa Pangulo. Dagdag pa ni Castro, nakatutok ang Pangulo sa ibang issue o sa ibang issue tulad ng pag-ungkat sa Anti-Dynasty Bill at ang himbas paidaigting na suporta sa mga coconut farmer sa nagdaang LEDAC meeting. Senyor Balita! Patuloy kayo sumusubaybay sa pinakadetalye pa rin ng ating mga pangunahing mga balita ngayong araw na ito ng Miyerkules. Babalik po kami sa mga karagdagang detalye pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 26 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. That time check. Ang inyong patuloy na pananghalian pa rin kung nananghalian pa lang kayo ngayon. Mayroong iba, ngayon lang nananghalian. Yung iba po nagkakape na. Pero tuloy-tuloy ho kami sa paghatid namin sa inyo ng ating mga balita at report mula pa rin sa mga kaagapay natin ang mga bubuo na reportorial team ng DWIC Radio at Tali 23 TV ngayong araw na ito ng pag ginugunita po ang itong tinatawag nating ika-4 na pong anibersaryo ng EDSA People Power. Okay, sa ngayon po ay nagkaroon tayo ng pagkakataon dahil kahapon ho ay ginulantang tayo ng press conference na naganap niya sa Club Filipino
na kung saan po ay merong 18 ex-Marines sa pangunguna po ni Attorney Levito Baligo na tumanggap si dating, maraming mga tumanggap daw. Hindi lang si dating Senador Trillanes na mga tumanggap po ng 2 milyong dolyar. Meron din tumanggap din po si COMELEC Chairman Garcia. Ayan, ito po nagulat na lang kami. Ang timing, hindi yun namin malaman kung ano talaga ito. O sinadya, pero ngayon alamin natin ang reaksyon dito ng ating Armed Forces of the Philippines dahil mga dating Marines ito na sinasabi. 18 po ito na dating mga Marines. Okay, nasa linya po natin ngayon, nagkapalan tayo ng makapanayam, si Colonel Francel Margaret Padilla, ang spokesperson po ng Armed Forces of the Philippines, kaugnay dito sa binulgar kahapon, mga pinalabas di umano at itong mga sinumpang salaysay na itong 18 ex-Marines. Magandang tanghali, Colonel Padilla. Magandang tanghali, sir, and magandang tanghali po sa inyong mga taga-subaybay. Si Senyor Pacheco po to, si Colonel. At siguro po nakarating na po sa inyo kahapon pa yung mga issue na ito na kung saan po nagkaroon ng press conference itong 18 miyembro o 18 ex-Marines na sa pangunguna po ni Atty. Levito Baligo na kung saan po marami po silang sa press conference po dyan sa Club Pilipino sinabi po na hawak nila yung mga dokumento at affidavit na naglalarawan na umano'y paghahatid ng mga maleta at bag na puno ng pera sa iba't ibang opisyal ng bansa. At yung iba pong mga issue para po i-facilitate daw yung investigasyon na ginaganap yung investigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At marami yung nagsasabi, mukhang mabigat ang timing nito, no? Tiniming po lahat-lahat, pati EDSA Revolution na ginuguita ngayon at ganoon din po itong habang ginaganap din po ngayon ang pagdinig diyan po sa kaso ni dating Pangulong Duterte diyan po sa ICC. Okay, Kel. Yes, Senyor Pacheco, no? Hindi tayo magsuspeculate dito sa timings na sinasabi na ito. Opo. No? But sa sandatahang lakas ng Pilipinas po, sir, yung ating position has been very clear and consistent po tayo since ito nga una pa pong may labas siya noong around September po ng 2025. And yung mga facts po dito has not been changed, no? Yung mga alegasyon po na inilabas sa isang public forum. So, ang ibig sabihin, Colonel, maputol ko yung sandali. Nauna na pong pinalabas nila ito? Ibig sabihin, hindi lang ngayon? No, sir. I mean yung si Guteza po, sir, which is a former Marine po, no? So, since 2025 po ito. Okay. But the facts have not changed, no? Nagkaroon na po tayo ng position since then. And ito pong mga nilabas na po ito, which is stated in a public forum, dapat po ito dumaan po sa tamang investigasyon at sa mga competent authorities po. Okay. So hindi po tayo dapat humusga batay po sa press conference, but dapat po due process ang umiiral, hindi po media narrative, sir. Ayun. So yung ginawang ito para bang ang purpose nila ay malaman sa pamamagitan ng isang press conference medyo mukhang ika nga hindi makatwiran dahil lumilitaw ata parang publicity. Ganun po ba yun? Ito naman po, sir, tinitignan po natin na nirerespeto po natin na meron pong proper forum for this. Okay. So we believe po, yung Sandatahang Lakas ng Pilipinas, we believe that our democratic processes are in place and dapat po, ito po ang umiral po, sir. Colonel, ito po ba talagang itong mga pangalan na ito ay talagang nasa listahan ng ating Armed Forces of the Philippines? Ito pong 18 ito? Meron na pong inilabas na statement ang ating Philippine Navy po dito, no? Una po, ang gusto po nating i-emphasize dito, these are individuals po na are involved are already private citizens. So they have described themselves as former employees po of a private individual and therefore po, ito pong kanilang mga activities are after their military service are already personal and civilian po in nature. So, sa kabila nito, ang ibig ba sabihin nito, Colonel,
So labas na rito ang ating Armed Forces of the Philippines sa ganitong sitwasyon. Yes, Sir Pacheco, no, the Armed Forces of the Philippines po as an institution is not a party po to these proceedings. And Okay. so, we respect po, no, yung processes of the appropriate government bodies that will examine po this matter, sir. Okay. So consider ba, na-check nyo ba itong 14 na, itong 18 yun na talagang sila po ay, ika nga ay mga good, in good standing sa ating Armed Forces of the Philippines? Well, sir, foremost, no, we have thoroughly reviewed po ito pong public statements and documents that Opo. are in question, no. Wala po, no, ang emphasis natin dito, there is no active duty AFP personnel Okay. that has been named or implicated. Wala pong active dito po sa mga ito. The AFP sa institutional integrity po, commitment po natin dito po sa ating constitutional duty, intact po dito, no, na gusto po natin na ito po ay harapin sa proper forums po. Okay. So malinaw na wala na pong hands dito, wala na po sa kamay ito na ibig sabihin wala pong pananagutan na rito ang Armed Forces of the Philippines sakat lahat sila ay nasa private situation na. Ganun po ba, Colonel? Ito po kasi, sir, no, as retired officers and Opo, personnel, retired, ito pong mga taong ito, they are no longer under the jurisdiction po of the organization. Therefore po, no, we are letting the judicial and legislative processes take its due course po over the actions of these individuals. Ito pong mga obligations na to, sir, Senyor Pacheco, no, Opo. that are aired in public forums, dapat po it must undergo proper legal process before po magkaroon tayo ng conclusions and draw from this. Hindi po tayo pwedeng trial by press conference po, sir. Okay. Okay. Naintindihan po namin, Colonel. Kaya po lang kumukuha lang kami ng kasi nagulat lang kami dito, puro sila mga dating mga sundalo. Kaya lang sabi nga natin ay mga retired na, consider na silang mga private citizen. Tama po ba? Kaya, Yes, sir. No, kaya opo, wala na opo. pong parang wala na pong hands, wala na po sa kamay ng ating mga ng Armed Forces of the Philippines. Kung ano man yung ginawa nila, hindi na po sangkot dito ang Armed Forces of the Philippines doon sa dati nilang kalagayan. Tama Yes, po, sir. Colonel? Ang klaro po dito, Senyor Pacheco, no, any individual po who has retired or separated from the service are acting po on their private capacity. So Okay. ito pong kanilang mga statements do not represent the Armed Forces of the Philippines. I see. Very clear po. Colonel. Gusto nating i-highlight dito, Senyor Pacheco, no, ito pong nagre-represent talaga ng Sandatang Lakas ng Pilipinas are the 150,000 men and women who are actively serving today. So ito po, sir, i-highlight natin gayong anniversary naman po ng EDSA. Opo. Ito pong mga active po natin, they are the ones conducting patrols dito po sa West Philippine Sea. Sila po yung mga nagre-responde ngayon sa ating mga disasters, yung Opo. ating humanitarian assistance and disaster response, and they are the ones securing our communities. In fact, we are on red alert status po ngayon and we are ready po to augment the Philippine National Police if need be po. Okay. Well said, Colonel Francel Padilla. Salamat po sa iyong pagpapulak nyo sa amin dito sa aming himpilan. Marami po salamat, Colonel. Maraming salamat po, sir. Let me just, close lang po that the AFP continues to cooperate po fully with the lawful processes and we will not validate po unverified figures by engaging in speculation. So ito pong institution natin will function on evidence and ito po ang trust po ng AFP na makikipagtulungan po tayo dyan as necessary, sir. Maraming salamat po. Salamat din po. Mga kaibigan, si Colonel Francis Padilla, spokesperson po ng Armed Forces of the Philippines. Nagatid sa ating orasan, 40 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating mga balita ngayong araw na ito, mga amigos at mga amigas, sa pag-atid namin sa inyo ng mga balita. Kasama namin ang buong pwersa ng News and Operations Center ng DWIC Radio at Aliw 23 TV. Samantala,
may report tayo mula sa Palasyo ng Malacanang. Tingnan natin ang report ni Patrol 13. Palasyo, iginiit na mahalagang manatiling buhay sa kabalayan ng publiko ang mga aral ng kasaysayan at panawagang ideklarang regular holiday ang Pebrero 25, pag-aaralan ng Pangulo. Alamin natin ang detalye ng balita mula kay Gilbert Perez. Gilbert? Sa gitna ng pagunita sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, iginit ng Malacanang na mahalagang manatiling buhay sa kamalayan ng publiko ang mga aral ng kasaysayan. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na bahagi ito ng kolektibong alaala ng bansa na hindi dapat malimot ng kasalukuyan at ng susunod na henerasyon. Sinabi ni Castro na ang EDSA ay sumisumbolo ng pagkakaisa at tapang ng mga Pilipino sa harap ng matinding pagsubok. Anyang mapayapang pagkilos noon ang naglatag ng mahalagang yugto sa demokrasya ng bansa. Samantala wala pang inilalabas na opisyal na pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng pagdiriwang na ito. Gayunman sinabi ni Castro na nananatiling bahagi pa rin ito ng pambansang pagulita taon-taon. Nauna nang inihayag ng palasyo na pag-aaralan din ng Pangulo ang panawagang ideklarang regular holiday ang Pebrero 25 na kasalukuyan ay nananatiling special working day. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Totoklas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Gilbert. Mula po sa Palasyo ng Malacanang. Samantala, mula sa Malacanang, dumako tayo sa kinaroroonan ni Jen Patrolia. Ayun, mahigpit na seguridad na po pinatutupad sa People Power Monument. Ando ang ating kasamang si Jen Patrolia. Jen? Mahigpit ang seguridad sa paligid ng EDSA People Power Monument sa EDSA White Plains, Quezon City. Ngayong ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ayon kay Anthony Aberin, hepe ng National Capital Region Police Office, mahigpit na ipinagbabawal ang pagsusunog ng effigy sa lugar. Hindi anya papayagan ng ganitong aktibidad dahil may nilalabag itong batas. Samantala, ayon sa Quezon City Police District, nasa tinatayang 2,000 na ang crowd estimate ngayong kaninang alas 11 ng umaga. Inaasahan naman magsisimula mamayang alauna ng hapon ng pre-program ng trilyon peso march. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jen. Samantala, maring tinanggi ni dating Senador Antonio Trillanes IV ang mga aligasyong nakatanggap siya ng $2 milyong mula kay dating Congressman Saldico. Ito'y matapos akusahan ng 18 ex-Marines sa pangunguna ni Atty. Levito Baligod na tumanggap siya ng $2 milyong mula kay Saldico upang i-facilitate ang investigasyon ng International Criminal Court sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nangako naman si Trillanes na sasampa ng cyber libel complaints laban po sa mga ito. Ayon sa dating senador, ito'y isang tangkang paninira sa ICC kaugnay ng sinagawang confirmation of charges hearing. Tumanggi namang magbigay ng impormasyon si Trillanes ukol sa sinasabing pag-iimbestiga ng ICC noong 2023. Senyor Balita! Kasabay nito ay ginit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dapat tutukan ng legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapatunay na hindi totoo ang mga aligasyong pagpatay sa war on drugs ng dating Pangulo. Ayon kay Jose Castro, sa halip na tutukan ng pagdepensa kay Duterte, mas inuunaan niya ni Atty. Nicolas Kaufman ang pagbibintang sa Administrasyong Marcos na nasa likod ng pagpapadala kay Duterte sa The Hague, Netherlands. Gate pa ng opisyal, hindi direktang sinasagot ng depensa ang mga akusasyon laban kay Duterte at inililis lamang ang naturang issue sa pamamagitan ng pagsisisi sa media at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Senyor Balita! Magbabalik kami sa mga karagdagang mga detalye pa rin ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Miyerkules, araw ng tradisyonal na Baclaran Day at ika-40 anibersaryo ng People Power Revolution. Pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala. Philippine Standard Time, 12 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Oras hatid sa 48 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghaling tapat.
Samantala, meron lang po kaming nice ko lang po ipaabot yung aking pakikiramay sa inulila ng aming kamag-anak na si Ami Pacheco Ebanghelio na kung saan po nakatalaga po ang funeral discourse mamayang gabi dyan po sa Eastwood Residences Phase 3 Old Covered Court Multi-Purpose Hall. Dyan po nakalagak ang labi ni Ami Ebanghelio. Diyan po, mamaya pong gabi ay gaganapin ang funeral discourse. Nakikiramay po kami sa mga lahat na mga kamag-anak naming inulila ni Ami Pacheco Ebanghelio. 49 minutos na, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Senyor Balita! Paalala lang po ng PAGCOR, upang supuin po yung lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na in-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Leandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panininlang habang pinoprotekta ng kanilang karapatan bilang manlalaro. Paalala pa ni Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami po ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.pagcor.ph/PagcorGuarantee. Senyor Balita! 50 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. May report si Patrol 17 Jopel Pelenio. Police General Nartates nagbayag ng pakikisa sa EDSA Revolution Anniversary at hinaing ng sambayanan para po sa isang maayos, malinis at maunlad na Pilipinas. Nauunawaan daw ito ng Philippine National Police. Alamin natin ang detalye mula kay Jopel Pelenio. Jopel! Nakikiisa ang Philippine National Police sa buong bansa sa pagdiriwang ng 40th anniversary ng EDSA People Power Revolution. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na mananatiling napakahalagang kasaysayan ng bansa ang kaganapang ito noong February 1986 na nagpapakita ng lakas ng pagkakaisa, mapayapang pagkilos at pagnanais ng bawat Pilipino na magkaroon ng maayos, malinis at maunlad na bansa. Kasabay ng okasyong ito, inahayag ni General Nartates na nauunawaan ng PNP ang masiling pagnanais ng sambayan ng Pilipino para sa isang bansang may demokratikong prinsipyo, pananagutan at may paggalang sa batas. Tiniyak naman ng PNP Chief na patuloy na tatalima sa kanilang constitutional mandate ang buong organisasyon ng may profesionalismo, walang kinikilingan at may paggalang sa karapatang pantao. Siniguro pa ng General na magiging ligtas, payapa at may pagrespeto sa bawat isa ang mga aktibidad na may kaugnayan sa anibersaryo ng EDSA People Power ngayong araw. Ito si Patrol 17 Jopel Pelenio para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jopel. Samantala, inaasahan po ang pagdagsa ng nasa 3 milyong pasaheros para Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa darating na Semana Santa. Ayon po PITX Corporate Communications and Government Relations Head Jason Salvador, mula po sa kasalukuyang average na 175,000 na pasahero kada araw, maaari itong umabot sa 200,000 sa kasagsagan ng holiday rush. Anya, inaasahan ang pagsugod ng mga pasahero sa naturang terminal mula Miyerkules Santo hanggang Biyernes Santo. At samantala, nakikipag-ugnay na rin anya ang terminal sa mga ahensya ng pamahalaan upang maglabas ng special permits para po sa mga karagdagang buses at modern jeepney sa mga pangunahing ruta. Maliban dito, pinalalakas din ang seguridad sa terminal sa tulong ng mas maraming personnel at mas mahigpit na inspeksyon sa mga bagahe para po matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng mga pasahero sa tradisyonal na Semana Santa. Senyor Balita! Tignan muna natin ang report ni Patrol 38 Jen Patrolya. Mahigit 40 employer lumahok sa job fair
sa Mandaluyong. Mga aplikante, ayun, patuloy po ang pagdagsa. Alamin natin ang detalye mula kay Jen. Jen? Umabot sa mahigit 40 employer ang lumahok sa 2026 Job Fair Marketplace na pinangunahan ng JobQuest PH sa SM Mega Mall, Mandaluyong City. Ito na ang ikalawa at huling araw ng Job Fair na layong matulungan ang mga Pilipinong naghahanap ng trabaho. Ayon kay JobQuest Vice President Mayria Gamboa, kumpiyansa silang maaabot ang target na mahigit 3,000 aplikante. Sa kabuuan, 36 na lokal na kumpanya at 9 na overseas employer ang kalahok sa nasabing aktibidad. Mahigpit namang minomonitor ng Department of Migrant Workers, Department of Labor and Employment at Public Employment Service Office o PESO ang mga employer upang matiyak na sumusunod ang mga ito sa umiiral na panuntunan. Dumaan umano sa masusing proseso ang pagsusumite ng requirements ang mga kumpanya upang matiyak na lehitimo ang kanilang operasyon. Ako si Patrol 38, Jen Patrolya nag-uulat sa himpilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Jen Patrolya. Naganit sa ating oras 55 minutos na. Makalipas ang alas 12 ng tanghali. May report si Celi Ortega Bueno sa Senado. Politika sa bansa hindi na dapat makontrol ng iilang pamilya at panukalang anti-dynasty bill. Panahon na para may pasa. Detalye mula pa rin kay Celi Ortega Bueno. Celi? Panahon na para bigyan ng iba ng pagkakataon na makapagsilbi sa ating mga kababayan at hindi lamang kontrolado ng iilang pamilya ang politika. Ito ang inihayag ni Senator J. Ejercito bilang co-sponsor ng Senate Bill No. 1901 o ang proposed Anti-Political Dynasty Act. Para kay Ejercito, historika at long overdue na ang panukalang ito upang maging ganap na batas. Dahil sa political dynasty, nakakabit ang matagal ng problema ng bansa gaya ng kahirapan, gutom at mahinang ekonomiya. Sa pag-aaral na ginawa ng Philippine Center for Investigative Journalism o PCIJ, 71 mula sa 82 provincial government ay kontrolado ng mga political family. Sa ibang lugar ay may tinatawag ng obese dynasty dahil ilang miyembro ng pamilya ang sabay-sabay kumakandidato sa iba't ibang local posisyon. Sa Kamara de Representantes ay mahigit sa kalahati ay mula sa mga political dynasty. Ang masaklap pati daw ang party list system na tinatag para sa mga sektor na walang kinatawan sa Kongreso ay pinasok na din ng mga political family. 78 mula sa 156 na party list group ay konektado sa political dynasty. Giit ni Senator Ejercito, ang kapangyarihan sa politika at negosyo ay hindi dapat monopolyo ng iisang pamilya. Sa ibang mga probinsya niya ay mula sa pagkagobernador at congressman hanggang konsyal ay kontrolado ng iisang pamilya. Kaya giniit ni Ejercito, ang anti-political dynasty bill ay hindi dapat maaprubahan sa susunod na taon o sa susunod na termino kung hindi kailangang ito'y maaprubahan ngayon na. Sa ngayon ay 4 na pamilya na may magkakapatid ang miyembro ng Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator J.V. Ejercito. Mr. President, sa ibang probinsya, ang gobyerno ay parang family business na pinakayaw na ang lahat ng posisyon. Congressman si Daddy, Governor si Mami, Vice Governor si Ate, Mayor sa isang bayan si Kuya at si Bunso inihahanda na bilang konsihal. Within the legislative branch, over half of district representatives seeking re-election belong to political dynasties. Moreover, the party list system intended to expand political representation has similarly been captured by dynastic interests, with 78 of 156 party list organizations associated with political dynasties. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Maraming salamat, Celi. Samantala, dumako tayo sa Naga City. Mayor Lenny Robredo pinangunahan ang pagdiriwang ng ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Celebration. Andun po ang ating kasamang si Melvin Machado. Melvin? Pinangunahan ni Naga City Mayor Len Robredo ang wrestling activities sa Freedom Monument kasamang City Director ng Naga City Police Office. Nag-alay din ng bulaklak ang DepEd Naga at National Historical Commission kaugnay ng ika-40 EDSA People
People Power Anniversary. Sinundan ito ng People's March patungong Metropolitan Cathedral kasama ang ilang opisyal ng pamahalang lungsod, PNP, BGMP, Bureau of Fire Protection, mga estudyante, guro at mga opisyal ng barangay. Dito na rin nagsagawa ng maikling programa. Ayon kay Mayor Len Robredo, dapat taon-taon ay ginugunita at ipinagdiriwang natin ang EDSA People Power Anniversary dahil ito umano ang nagpapaalala sa atin na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa ordinaryong mamamayan. Kaipuan ta ining iselebrar every year dahil ini si pagpagirumdum na ang tunay na poder nasa kamot kan mga tao. Kaya dawa si mga aki niya na di pa nabubuhay kang nangyari sa EDSA. Dapat leksyon ini para sa inda na di gustong sabihin na mayo isin ng katungdan, mayo isin ng poder, mayo isin ng magigibo. Dahil ang leksyon kang EDSA sinasabi na ano man ang estado mo sa buhay, pwede mong ilaban basta para sa katotohanan. Samantala, ilang estudyante mula Universidad de Santa Isabel sa Naga City ang nadaganan ng lead wall. Agad namang nakapag-respond ang PNP, Red Cross Volunteers at ambulansya ng pamalang lungsod. Nasa ospital na ngayon ang naturang estudyante habang patuloy pa ang ginagawang pag-imbestiga ng PNP kung bakit natumba ang naturang lead wall. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senyor Balita! Mabalos Melvin, at bago tayo tuluyang magwakas, matama ko tayo, EDSA. Ang patunay, hindi kailangan maging marahas para maging makapangyarihan. Susunod na ang programang Showbiz na Showbiz with Anton. At si Senyor Pacheco, minsan pa nagsasabi, kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Adios! Hasta mañana! Senyor Balita!